Magandang umaga, Canada. And of course, mabuyan lahat ng mga kababayan natin Pilipino anywhere in the world na inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Datol order po. Ito po ang ating maliit na YouTube channel na sana po please like, share, and subscribe para po mabigyan natin kayo at kaming maliliit na opinion na nagbibigay sa ating mga kababayan sa mga latest issue. Ano ba ang ating tatalakayan? Unang-una po, wala pong inisyong Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court doon po sa kanilang desisyong unconstitutional. Itong ginawang impeachment articles ng Kamara. Nag-file po kaninang umaga ngayong araw sa Pilipinas ang Kamara o ang lower house sa Supreme Court at nanghihingi sila ng oral arguments kasama dun sa motion for reconsideration. 13-0 po yan. 12 po dun sa Supreme Court na bumoto pabor sa pagbasura, sa sinasabing pagbasura sa articles of impeachment ni Sara Duterte ay appointed lahat ng dating Pangulo. Yung nakakulong po ngayon sa The Hague, 12 ron. Appointed niya. At ang mabigat pong kumakalat na balita ngayon, chismis ba yun? Ala naman chismis pag sa batas Malaking bayad daw ang ibinigay nitong si Senator Bongo dito sa ponente na Supreme Court. Alam niyo po yung ponente, yun ang justice na naatas ang gumawa ng desisyon. Si Marvic Loren, na appointed po yan ni Pinoy. At hanggang 2032 pa ang kanyang appointment kung kailan siya magiging 70 years old. Kanya sa Supreme Court, it's either you resign, retired, o hintayin mong matapos ang iyong termino. 62 years old pa lang yan. Talagang controversial yan si Marvic Loren nung araw pa. At pinangakuan daw ni Bongo, ito daw mga dumating sa ating kaninang umaga, sa ating mga kaibigan diyang mga manunulat para. Alam naman tayo, journalist tayo sa Pilipinas since 1986. Nasa sports nga lang ako, pero santambak pa rin natin mga kaibigang nandyan na nagbibigay sa atin ng mga balita. Pinangakuan daw itong si Loren sa 2028 at naging presidente si Sara Duterte, siya ang magiging Chief Justice of the Supreme Court. Yan naman ang ambisyon lahat ng mga abogado at justices. Pag nandyan na sa Supreme Court, naghihintay sila ng pagkakataong makadikit nga doon sa Malacanang, sa appointing power. Kaya nga biglang gumawa na lang ng desisyon. Meron silang desisyon na palang dati sa Supreme Court. Yung Supreme Court versus Francisco nung araw hinggil dito sa impeachment. Malayong malayo sa ginawa ng Justice Loren sa kanyang ponente, yung kanyang ginawang desisyon sa impeachment kay BP Sara. Naku, yung ginawa palang desisyon yun, ayon dito sa mga ex-justices, si Carpio, napanood ko lang ngayong umaga, na kung gagawa man ng revision, ang batas po ay nire-revise yan ng Kongreso, hindi ng, at ang desisyon naman sa batas, pwedeng gawin ng Supreme Court, pero hindi pwedeng iyakma kaagad yung gagawin nilang revision o pagbabago sa kasalukuyan. Ibig sabihin sa future instances o issue, pwedeng igawad yung kanilang gagawin ngayon. Yung ginawa kay Sara Duterte'ng impeachment, ngayon sila gumawa ng bagong decision, in-implement kaagad. Nak ng dragon mga kababayan, ginagago yata tayo nito mga to Hindi lahat po ng Pilipino pwede nyo lukuhin. Napakarami pong hindi nakakaintindi ng batas. Huwag na po tayong magagalat. Aminin na natin.
na tayo ay nai-entertain sa mga ganyang mga balita at gawa-gawang innuendo sika nga ng ating mga mauutaks. Ika nga natin politiko at saka ng mga hustisya, justices. Hindi ba may mga justice for sale? Lumabas na po yan, inimbestigahan parang Supreme Court. Na nababayaran yung mga justices, yung mga judges, yung mga fiscal. Hanggang sa pinakamataas ba sa Supreme Court, nagagawa nila yon? Yan, nag-file na po ng motion for reconsideration asking for oral argument para magpatawag ng Supreme Court ng mga member ng Kongreso para depensahan nila yung kanilang ginawang walang paglabag sa konstitusyon sa final nilang articles of impeachment against the Vice President. Wala pong nangyaring ganun eh. Ang pagkakamali lang nilang walang temporary restraining order o TRO ang Supreme Court against the Senate para itigil yung kanilang trial. Wala yun. Kaya sabi nga nila Justice Carpio, Antonio Carpio, kanina, pwedeng ituloy na Supreme Court yung kanilang trial. Mag-hearing sila kung ano gagawin nila base sa rekomendasyon o ruling na Supreme Court. Karaka-raka for implementation kagad, sundin kagad ng Senado yung kanilang argument. Magkakaparehas lang po, pantay-pantay, equal power yan. Ang House, ang Judiciary, at ang Malacanang. Ang nangyayari pag nagdesisyon na Supreme Court, takot na lahat Ayun, tinitingnan ko rin. Sapagkat ako po, nag-aral din ako ng batas. Political science graduate tayo. Ika nga natin, alam natin yung basic law. And dami kong kaibigan abogado, nagsasabi sa akin, pare, walang TRO ang Supreme Court para sundin kagad o ipigilin ng Senado. Ang tanong ngayon, wala namang yagbols itong si Jesus Escudero Hindi ba? Bigla na lang niya, sundin na kagad ng Senado. O ngayon, nung andyan sila Tito Soto, minority government, hindi nga binigyan ni Jesus Escudero ng mga komite. Ang minority, 5 senador lang yun. Nakakaubo kayo. Ham and cheese, nak ng dragon. Yung pala, ginapang niya sa bicameral committee yung budget nun. 142.7 billion pork barrel lang hiningi ni Jesus Escudero. 6 billion ibinigay sa Sorsogon. At yung kanyang right hand na kanang kamay daw na si Joel Villanueva ng Bulacan, 12 billion. Nak ng dragon. Binabaha ang Bulacan. Nasaan yung pera ng mga yan? Ang Sorsogon at yung iba pa po. Ang dago naman itong Senado ngayon. O yan, pinagboboto nyo. I have nothing, wala akong masamang tinapay kay Marcoleta. Best friend niya nung nasira kong congressman si June Datol ng senior citizen. O ngayon, senador. Pinahawak ng Blue Ribbon Committee. Pinaka-powerful committee po yan ng Senado. Okay, abogado yan Talagang kailangan abogado ang maging chairman yan. Yan ang mag-iimbestiga sa lahat ng kapalpakan ng lahat ng ahensya. Blue Ribbon Committee, Office of the President lang din niya pwedeng imbestigahan. Balikan po natin itong Supreme Court, yung impeachment. Nasa Senado po yan, ang mayagbols nga sila Chis na ituloy ang hearing ng impeachment. Balita ko rin kanina, nag-set up ng August 6 si Jesus Escudero para magkaroon sila ng meeting o rather session para pag-usapan itong desisyon na Supreme Court na patigilin sila sapagkat unconstitutional daw yung articles of impeachment ni Sara sapagkat nilawag ang more than 1
impeachment articles sa loob na 1 taon. Hindi nila dininig yung Congress yung lower house. Exclusive po sa lower house yan, nasa batas na sila lang ang may exclusive right tungkol sa impeachment ng impeachable elected official, President, Vice President, Supreme Court Justices, Ombudsman, yan ang mga impeachable. Ika nga natin, hindi nga dininig At ang balita ngayon nga, napakalaking bilyones daw ang ginastos nitong si Bongo sa mga justices. 12 yung inappoint ni Duterte. Hanggang ngayon, hinahawakan nila. Marcos ang nakaupo, Duterte na susunod. Ano yun? Kaya sinasabi nga natin dito, tapos ito lumabas din kanina, sabi ni Senator Amy Marcos, dapat imbestigahan yung BICAM na yon kung saan maraming insertion. Sino pa maniniwala kay Amy Marcos? 2 mukha niyan, 3 ata mukha na ngayon yan eh. Hindi nakapanipaniwala. Iimbestigahan mo si Cheese, doon ka sumama sa kanyang grupo para ma-retain yung mga komite. Yan po, mga kababayan, sana po, huwag po tayong padalos-dalos na suportahan kagad. Bumaksak na ang rating ni Cheese Escudero. From 55% to 51%. Si Sara ganun din, bumaksak din. Ang umangat si Bongbong Marcos, hanggang 64% na siya ngayon. At si Speaker Martin Romualdez, nakikita ng tao ang mga ginagawa na ng ating elected official na pamumuno ni PBBM. Ayan, kaya mga kaibigan, tempo natin. Nagpal na ng motion for reconsideration sa Supreme Court ang Kamara, ang lower house, asking for oral argument na magpatawag ang Supreme Court para marinig nila ang sides ng lower house kung bakit hindi dapat na ideklarang unconstitutional itong impeachment sapagkat sinunod lamang ng lower house ng Kamara ang alituntunin sa paggawa at pag-apply or pagbibigay ng impeachment of articles kontra kay Vice President Sara na kanilang inaakusahan niglustay ng milyon 612.5 million confidential fund at intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung secretary pa si Sara sa DepEd. Kung talagang walang kasalanan di tapusin yung trial ng Senado. Hindi yung bigla mo na lang tatapusan, walang trial, sasabihin na Supreme Court, unconstitutional yan. Hindi naman sila nag-issue ng temporary restraining order sa Senado na huwag niyong ituloy. Hindi. Ito ruling, sundin nyo kagad. Equal lang kayo sa power. Sana makita na Supreme Court. Hintayin nyo muna yung ipinal na motion for reconsideration at magkaroon ng oral argument. Okay po, tayo po ay nakikita lang po natin to 119 million na po ang Pilipino. Huwag na po tayong sumama loob po. Ilang milyon lang po nakakaintindi ng batas sapagkat ayaw ipaliwanag sa atin ng Supreme Court at ng mga politikong yan. Kung talagang powerful pa Duterte, ba't makukulong sa The Hague? Tapos pinapaasa kayo, DDS, na makakauwi sa Pilipinas si Duterte at palalayain temporarily ng ICC. In your dreams, Attorney Kaufman, yung abogadong binabayaran pong pinakamahal ng Duterte, billion piso ang babayad ninyo dyan. Hintayin nyo na September 23 kung saan magta-trial si Duterte sa ICC. At ito po, sasabihin nyo siya, susunod damputin ng ICC, 2 senador. Ayan, alam naman po ninyo kung sino yung pag-uusapan natin sa susunod natin talakayan. Sana po, please like, share, and subscribe yung maliliit pong YouTube channel tulad natin.
Magandang umaga po sa lahat ng ating katropa pips na senior sa Nueva Ecija. Ito po, Mon Datol, Datol Order. Magandang umaga po sa inyo lahat.